Kung may pera naman kayo at may pagkakataon naman kayo makapasyal sa mga shop na trusted ninyo, ipa-scan ninyo. Kasi ang ano naman dyan, pag in-scan naman dyan, magkakaroon na kayo ng idea kung ano ba talaga yung problema. Kasi baka naman ang naging problema lang naman ng inyong check engine is nagulat lang siya. So pag ni-reset, pwedeng mag-okay na. Pero it's still under observation pa rin. Okay? O pwede rin naman na mayroon lang naputol na wire, 'di ba? Halimbawa, nangat-ngat ng daga or ng aso or ng hayop, naputol, then pag kinabit naman, okay na ulit, wala nang problema. May mga pagkakataon naman na sensor lang naman yung problema. So, pwedeng mura lang naman yung sensor na naputol or nasira. So, pag pinalitan mo, okay na rin naman. Pero syempre, hindi naman lahat ng porket nag-check engine siya, walang problema. Halimbawa, talagang walang problema yung wiring, walang problema yung sensor, pero may nadidetect na problema yung sasakyan, mas better na ayusin natin kagad para hindi na lumaki yung problema. Isa sa pinaka-common na check engine ngayon na na-experience ng mga car owner is yung kanilang oxygen sensor. Lalo na kung yung kanilang sasakyan ay nalusong sa baha. So, pwedeng yung oxygen sensor napunde, or nasira, or naputol. So, ang tendency nun is, yun, mag-check engine talaga yan. Pwedeng naputol yun dahil halimbawa, nasabit sa isang something na sanga sa ilalim, or pwede rin naman na nangat-ngat ng daga, pwede rin naman yung nga, nadaan sa baha, so kaya siya nasisira. Yan, kasi yung oxygen sensor, yan ang sensor na nandun talaga sa ilalim ng ating sasakyan. Or na siya yung nakakabit dun sa pagitan ng catalytic converter. So, normally, nandun siya sa pagitan nun. Okay? Yun yung isa sa pinaka-common na reason. Well, may mga ano naman, may mga scanner naman na mura ngayon. Actually, yung ibang scanner nga ngayon below 100, meron ka na i-ano mo lang, ko-connect mo lang sa phone mo via Bluetooth, then mai-scan mo na yan. Then, malalaman mo na o magkakaroon ka na ng konting idea kung ano ba yung problema. Pero syempre, yung mga tipong mga 100 pesos na scanner na yan, don't expect too much. Kumbaga, malalaman mo lang yung code. Pero yung sabihin na natin malalaman ba yung mas detailed pa na problema, hindi na yan. Okay, andun lang tayo kasi syempre yung may mga sophisticated na talagang mga scanner, sila talaga yung nakaka-scan. Pero ito yung pinaka-reminders ko, no? Pag yung check engine na na-experience ninyo is yung possible na nagbi-blink siya, medyo serious yung problema nun. Kalimitan kaya nagbi-blink yan is yung inyong makina o yung inyong sabihin natin may mga piston na hindi gumagana. Like may problema kayo sa ignition coil, spark plug, or injector. Okay? Kumbaga palyado yung makina.